Mga kapuso, nagbigay ng direktiba si Pangulong Bongbong Marcos sa mga ahensya ng gobyerno para umaksyon kaugnay ng malakas na lindol sa Mindanao. Tiniyak din ng gobyerno na may sapat na pondo para sa pagtugon sa sakuna. Nakatutok si Ivan Mayrina. Unang araw pa naman ng klase ngayon nang yanigin ng malakas na lindol ang maraming eskwelahan sa Mindanao. Kaya pinasuspindi muna ni Pangulong Bongbong Marcos ang pasok sa mga apektadong lugar para sa kaligtasan ng mga mag-aaral. Makikipag-ugnayan ang DepEd sa mga lokal na pamahalaan para sa maayos na pagpapatupad ng klase sa Mindanao. Inatasan din ng Pangulo ang Office of Civil Defense at ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para pangunahan ang pagtugon sa sakuna. I-establish po natin ngayon ang National Interagency Coordinating Cell para po sa mga responses na gagawin natin doon sa naapektuhan na lugar. At tuloy-tuloy po ang coordination natin sa ating mga local DRRMOs. Ang Department of Social Welfare and Development pinaghanda ng mga paunang tulong sa mga apektado, gayon din ang mga pansamantalang matutuluyan. Inutusan din ng Department of Public Works and Highways at tiyakin ang kaligtasan ng mga mahalaga infrastruktura kasunod ng pagyanig. Ipinag-utos din ng Pangulo sa ahensya na tiyaking madadaanan ang mga rutang kailangan para sa rescue at relief operations. Pagtitiyak ng pamahalaan may sapat na pondo para sa disaster response. Ayon sa Budget Department, nasa mahigit 13 billion pesos sa Quick Response Fund ng mga ahensya at may mahigit 34 billion pesos naman sa ilalim ng National Disaster Risk Reduction and Management Fund. Ivan Mayrina, Nakatutok, 24 Oras. Bukod sa malakas na lindol, sinalubong din ng iba't ibang problema ang mga nagbalik eskwela ngayong araw. Tulad sa Macabebe, Pampanga kung saan ang ilang silid nalubog sa baha. Nakatutok si Oscar Oida. Nasa paaralan na ang mga guro at estudyante sa Mindanao. Nang yanigin ang ilang bahagi nito kaninang umaga. Kaya ang unang araw ng balik eskwela, nakansela. Habang sa Macabebe, Pampanga, pagkalubog sa baha ang dahilan kung bakit di magamit ang 5 classroom sa Kaduang Tete National High School. Dahil di mapakinabangan ang mga binahang silid, ipinatutupad muna ang shifting sa mga klase. Pero sa maraming paaralan naman, kakulangan talaga sa classroom ang taon-taong problema. Tulad sa Batasan High School na aabot sa mahigit 15,000 ang estudyante. Sabi ng principal, kasya naman ang 100 classrooms pagkat naka-blended education sila. Ngayong umaga, isang grade level po yung nandito sa amin ng on-site. So yung isang grade level din naka-online. Kaya na-manage po namin yung dami ng estudyante. Sa Corazon si Aquino Elementary School naman, mahigit 8,500 na ang mag-aaral. Kaya hinati sa dalawa ang lagpas 40 classroom. Meron po tayong dinagdag ng mga classrooms na hinati, bagamat tumutulong ating local government at pumunta na po rito para i-soundproof yung mga division, yung mga partition room natin. Pero simple ang problema ng ilang mag-aaral. Ayaw sana nilang mawalay sa magulang. Kaya marami sa kanila ang nag-iiyakan. Lagi naman po namin siyang sinasabihan na kailangan niya na po magpaiwan. Kasi first day niya po, iniisip niya po na baka iwan po namin siya dito. Kaya ganyan po siya. Bakit? Sila lang ba? Heto ang sinamami. Saglit pa lang, nasesipangs na. May ay kapit sa poste, masilip lang si The Junior. Kaya sa kalapit na footbridge, siksika ng mga inay na panay ang kaway sa mga anak kahit pa nasa loob na ng klase. Ang bata tuloy, napakawaybak pa. Ang sweet! Wala naman po, basta gusto ko lang po talaga siya tignan muna bago po ako umalis. Kasi hindi niya po alam yung room kasi transfer student po kasi. Kaya tinitignan ko lang po kung baka manibago. Tsaka baka maligaw po, hindi niya po kasi alam dito. Mami, pagdating sa security, di naman daw dapat mag-worry dahil sa mga gwardya at police help desk nakasangga sa pagbabantay.
At kahit pa may iyakan, bakas pa rin naman sa mga bata ang excitement ng pasukan. Dahil sa mga bagong uniform, bagong gamit at mga bagong kaklase. Sa bagong ipapatupad na 3-term academic calendar, handa na ba ang lahat? Ang ganda ng 3-term na gagawin yung instructional block na inaabot ng 60 to 65 days na kung saan ito ay wala pong disruption of klase. Tutok na tutok po yung teacher sa pagtuturo, ganon din yung mga bata. Then doon naman po sa end of block, doon na po papasok. Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sa Antipolo, walang takas sa pulisya. Ang mga nahuli na sangkot sa riot, kabilang ang lalaking may hawak na palakol. Nakatutok si EJ Gomez. Nakuna ng video ang ilang lalaking walang tsinelas na naghahabulan sa gitna ng kalsada ng Marcos Highway sa Antipolo City gabi nitong Sabado. Isa sa kanila may bitbit pang palakol. Tumakbo at tila may hinahabol. Sa kabilang grupo, isang lalaki rin ang makikita sa video na may bitbit namang tubo. Ilang saglit pa, isa pang lalaki ang nanghabol, bitbit ang palakol. Pamangkin siya ng naunang lalaking nakunang bitbit ang palakol. Ang iba pang sangkot may hawak na bote. Ayon sa isang saksi, nadamay sa riot ang ilang tinamaang bahay at residente. Yung mga kabataan din dito sa amin, nagsilabasan na kasi nga may mga lumilipad na bato ang lalaki pong bato. Ngayon paglabas ko po dito, nandiyan na sila naghahabulan na. Tapos may mga hawak na lalaki ng mga bato, may bote, may isa pang may ice pick. Diyan po sila nagpaulan ng bato diyan. Kasi nga, pang-abot sila eh. Saan po tumama? Diyan, sa mga bubong ng bahay. Tapos meron po na natamaan din na tao, mga bystander ba. Ayon sa barangay, karamihan daw ng sangkot sa riot ay menor de edad. Ayon naman sa misis ng lalaking unang nakitang may hawak ng palakol, dumepensa lang aniya ang kanyang mister sa mga kabataang nanugod sa kanilang lugar. Marami naman po nakakita ng testigo na mga kabataan po ay tumawid. Meron po sila mga tubo, may 29, tsaka meron din pong 2x2. Yung palakol na po yun na viral po, na hawak po ng asawa ko, yun ay hindi po kanya. Dala po yun ng mga nasasangkot na mga sumugod dito sa amin na ng bato, na bigla na lang nabato sa amin sa lugar na to. Hinuli ng Antipolo Police ang mga sangkot sa riot, kabilang ang naunang lalaking may hawak ng palakol. Naharap siya sa reklamong alarm and scandal. Galing sa kalaban yun. Tapos? Nabitawan sa sobrang takbo. Kinuha ko, inabol ko rin sila. Ay, ano po pa yung nangyari before that? Nagbabato yung looban namin. Nandun yung anak ko sa labas. Pumuntik tamaan yung anak ko, tinamaan naman yung kapatid ko. Palakot lang, yung palakol. Pinalaya naman ang mga hinuling menor de edad matapos makuna ng pahayag sa istasyon. EJ Gomez, nakatutok, 24 oras. Sa gitna ng kahirapan, kalamidad at iba pang pagsubok ng buhay, nananatiling matatag ang mga magulang na aming nakilala para maitaguyod ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Sa pagbubukas ng klase, halos 15,000 mag-aaral ang nabigyan ng GMA Kapuso Foundation ng kumpletong gamit ang eskwela. Nakilala namin ang maglola sa kasiguran na Aurora na sina Regina at Jay. Ang kanilang pinagkakakitaan ang pagpaparek o pagkudkod sa buhangin sa dalampasigan tuwing low tide para makakuha ng mga shell. Binibenta naman ito ng 35 pesos per kilo sa mga buyer. Ngayon po hindi na po kaya dahil kasi sobrang mahal ng diesel. Kaya namamarek lang po kami talaga. Sa Bani, Pangasinan naman, paunti-unting itinayong muli ng pamilya ni Maylene ang kanilang bahay na nawasak ng bagyong Emong noong nakaraang taon gamit ang mga tirang materyales mula sa trabaho ng kanyang asawang construction worker. Na bagyong bahay namin. Kaya ngayon po hindi na po namin napaayos kasi wala pong pangpaayos. Sa pagbubukas ng klase ngayong araw, napuntahan ng GMA Kapuso Foundation ang mga naapektuhan ng Bagyong Emong sa Pangasinan, Bagyong Basyang sa Iligan, Bagyong Tino sa Negros Oriental at Occidental, pati na rin ang mga naapektuhan ng oil crisis sa Aurora at Nueva Ecija. Ngayong pasukan, handa na ang kinder hanggang grade 2 students sa kanilang school year.
Sa kabuuan, halos 15,000 mag-aaral ang ating natulungan. Bigay natin biyaya para sa mga bata ay malaking bagay para sa kanila. Maraming salamat. Sa nais makiisa sa aming projects, maaari kayong magdeposito sa aming bank accounts o magpadala sa Cebuana Luwilier. Pwede rin via QR code ng GCash at Palawan Pay o mag-donate online sa Globe Rewards at Metrobank Credit Cards, Lazada at Shopee. Mga kapuso, naghahanda na ang GMA Kapuso Foundation na maghatid ng tulong sa mga pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Bukas po ay magsasagawa tayo ng repacking ng relief goods sa GMA Regional Station sa General Santos City. Agad natin yang ipamamahagi sa mga apektadong residente. Happy Monday, chikan mga kapuso! After 3 years, muling magsasama sa big screen sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. Ang couple na sa Canada ngayon para i-shoot ang isang pelikula. Makichika kay Athena Imperial. Mula sa iba't ibang projects sa TV, magazine, endorsements, at awards. Very successful sa kanilang careers maging sa kanilang family life sina Marian Rivera at Dingdong Dantes. But wait, dahil soon ay mapapanood sila uli together sa Prime Video original series na Behind Closed Doors. At magbabalik tambalan din sina Dingdong at Marian sa pelikulang Remember. Kahapon nga lumipad na patungong Quebec, Canada ang couple. So after 3 years, na-miss namin makatrabaho ang isa't isa eh. Parang mas miss niya ako. Bihira ako na rin kasi makita dahil parati siyang busy. Dahil sa mga ginagawa niya. So sabi ko, kailangan siguro mag-movie na lang tayo para ma-solo naman kita. Ngayon pa lang, excited na raw silang i-share ang kwento sa mga manonood. Nung una naming mabasa talaga yung script, sabi ko, wow, grabe, mukhang ito na hinintay namin ng 3 years. Perfect na perfect yung kwento para sa aming dalawa. Napakaganda ng opportunity at ng kwento at ng project para sa aming muling pagsasama. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings.